Mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong latest survey po ng WR Numero, Isa hong independent research group, Sinurvey po ng naturang survey firm, ito hong performance, mga kabida, ng dalawa sa pinakamataas na opisyal po ng ating bansa, Itong presidente po natin at vice president po, Okay? Dito ho sa post po ng ABS-CBN, actually posted po ito kahapon, April 11, 2025, 1:16 po ng hapon. Okay? Yung kanila pong headline, mga kabida, WR Numero Poll, Sara Duterte Performance Rating Up, Marcos Steady. Actually, binasa ko po yung balita. Bumagsak po ng 1% po itong performance rating ni PBBM, Okay? At napakataas yung pag-increase ng performance rating po ni Vice President Sara Duterte. Okay? Eto, babasahin po natin para mas malinaw po, mga kabida, yung picture po ninyo dito ho sa survey po ng WR Numero. Eto po. Vice President Sara Duterte's latest performance rating and prospects for 2025 presidential elections remain rosy despite the controversies surrounding her family and office. A WR Numero research poll from March 31 to April 7 suggests. Ayon. So ginawa po nila yung survey from March 31 to April 7. Mga kabida, Eto. Duterte scored the approval of 50% of respondents in the poll. So, kalahati po na sinurvey ng WR Numero, nagsabi po, mga kabida, they approve the performance of the Vice President. Okay? Up from 41% in WR Numero February poll. So, meron pong 9% up or increase. From 41, naging 50% po, mga kabida. Okay? Another 29% of respondents were unsure and only 21% disapprove of her performance. So, mababa lang po yung disapproval rating po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Eto, in contrast, kabaliktaran po, mga kabida, President Ferdinand Marcos Jr.'s own performance rating for the same period stood at 29% from 30% in February. Kaya na sinabi ko po kanina, bumagsak po ng 1% yung rating ni PBBM po, mga kabida. Of the respondents, 42% disapprove of his performance. Napakataas yung disapproval. Mantakin niyo, 42% po, mga kabida, while 29% were unsure. Mataas din yung undecided po dito, Okay. Maliban po dito ho sa performance rating, sinurvey din ng WR Numero po, mga kabida, ito hong pulso po ng ating mga kababayan patungkol po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano yung kanila hong masasabi po dito? Eto po. Another 39% meantime supported the Senate's postponement of her impeachment trial to July 2025, while only 34% disagreed and 27.3% were unsure. Kung maalala po ninyo, mga kabida, ang dami hong pressure mula sa House of Representatives, yung mga anti-Sara Duterte sentiments, gusto ko nilang gawin po yung impeachment trial as soon as possible. Pagkatapos pong nai-transmit, mga kabida, ito hong articles of impeachment from the House of Representatives papuntang Senate. Okay? Pero that time po, recess na po ng mga mambabatas po natin. Kaya, sabi po ni Senator Chis Escudero, antayin po ninyo pagbalik po namin, Okay? Ayaw ho niyang madisturbo yung break po ng mga mambabatas. In the first place, election po ngayon. So, panahon po ng kampanya. Okay?
Pero dito ho sa sinabi ng mga kababayan po natin, mga kabida, okay, ayaw po nila ng pagbalik po ng Kongreso, ano, this coming June 2025 yung impeachment trial. Ang gusto po nila by 20th Congress na po sa July 2025. Okay? Yun yung gusto po nila. Ayaw po nila sa 19th Congress gawin po itong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Ano po? Na? Ito. A little more than half, 50.3% said Senator judges should vote according to the evidence. Dapat lang po, ano? Okay? Although alam po natin na isang political exercise po itong impeachment trial, ano? Mga kabida, mas magkaroon po ng justice kung ang susundin po ng mga senator judges is according to the evidence presented, ano? At hindi po according to alliance. Okay? Injustice naman po sa part po ni Vice President Sara kung ang ipaiiral po mga kabida is yung political alliance po, no? Hindi ho yung base sa ebidensya na ipresenta po mga kabida ng depensa or ng prosecution. Ano po? No? Okay. Patuloy po tayo, mga kabida. 31.6% said they should heed public opinion. 6.7% said they should vote according to their conscience. And 6.2% said they should vote on political loyalties. And 5.2% said they should vote in political beliefs. Ayan. Duterte also led the 2028 presidential election, okay, with 30.2%, followed by Senator Raffy Tulfo at 17.9%. Malayo, ano? Mas lalong lumayo po itong si Sara, ano? While 17.5% still had no choice. Undecided po, mga kabida. Former Vice President Leni Robredo had 12.7%, Grace po at 4.7%, Bongo at 4%, Amy Marcos at 3.6% or 3.8%, 2.8% did not pick someone from the given lists. Okay, 2.3% pick Risa Ontiveros, 2.1% pick Manny Pacquiao, 1.7% pick Robin Padilla, and only 0.5% pick Martin Romualdez. So, nasa dulo po, ano, si Speaker Martin Romualdez po dito, mga kabida. So, in short, wala talaga siyang amor sa mga Pilipino, ano po, mga kabida. Meanwhile, there was no clear leader in the prospective vice presidential race for 2028, with 30.7% saying they were unsure. Okay? Of the respondents, 18.4% picked Grace Poe, 1.61% picked Robredo, 8.4% picked Padilla, 7.7% picked someone not from the lists. Okay, 7.4% picked Amy Marcos, and 5.2% picked Manny Pacquiao, 3% picked Miguel Zubiri, 1.6% picked Defense Secretary Gilbert Chodoro, and 1.4% picked Martin Romualdez. Kahit na po sa vice presidential race, okay, na sa pinakadulo si Speaker Romualdez po, mga kabida, no? Kawawa naman po, ano? Candidates endorsed by both the Vice President and her father, former President Rodrigo Duterte, however, comprise only a majority of winning circle for the Senate in two new pre-election surveys for Senator. Ayan. So, yun po. Namamayagpag si Vice President Sara Duterte, mga kabida, sa performance rating, ano? Okay, halos dito ho sa survey, from performance rating to the pulse of the Filipino people, patungkol po doon ho sa impeachment trial ni VP Sara, pabor lahat kay VP Sara, mga kabida. Okay, ito naman pong si PBBM, ito na po, nangyari. Lumagpak po, ano? Yung kanya hong performance rating, mga kabida. So, anong indikasyon po dito? Para lang po sa akin, ano, ito ho yung aking analysis po, ano. Malaking factor yung ginawa ho ng Marcos admin sa mga Duterte, ano po,
Simula doon ho sa investigasyon against Vice President Sara Duterte, yung kanya hong confidential fund, yung impeachment trial, at hanggang doon po sa pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi ho, may awak effect kasi, mga kabida, Kumbaga, ang nangyari po doon po sa surveys, parang sympathy vote, okay? Dahil ho, yun, na-project kasi ng mga Duterte yung awa effect dito, mga kabida, Kumbaga, they were being persecuted, okay, politically. Yun yung nakita kong factor po dito, mga kabida, kung bakit tumaas po yung ratings po ni VP Sara at bumagsak po itong kay PBBM. Kasi ang Pilipino, mga kabida, mahilig kasi yan sa mga awa effect, Kung sino yung sa tingin po nila oppress, inaapi, doon po sila, Alright? So kasi ho, yung projection po kasi sa mga Duterte, inaapi po sila ngayon, okay, ng Marcos administration. Yun yung projection, mga kabida. Yun siguro po yung factor kung bakit po tumaas po itong si VP Sara, at bumagsak si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Since 2 buwan na lang po halos, yung natira bago ho tayo mag-election po sa midterm para ho sa mga senador. So most likely magkaroon po ito ng chilling effect po, mga kabida, doon po sa senatorial bets, Most likely doon po sa PDP laban bets. Okay, kung titingnan po yung survey po ng Pulse Asia po, mga kabida, pumasok na po ito hong si Marcoleta. Alright? Nakapasok na po si Marcoleta at saka medyo lumalapit-lapit na po ito hong si Jimmy Bondok. Okay? Itong si Attorney Vic Rodriguez. Mga kabida, dun po sa Magic 12. Alright? So, indikasyon po ito na nagkaroon po ng Duterte effect. Okay? Dito ho sa survey ng Pulse Asia po, mga kabida, at maging ito hong WR numero, naniniwala po ako na bunga po ito ng Duterte effect, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano pong tingin po ninyo dito? You can comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kabida.